ka-stroke, magandang gabi. Nasa po kayong lahat. Medyo mag-ingat po tayo no? Gawa nung ibagyo na naman. Malamig ang panahon. Alam niyo po ba sa tagal ko nang na-stroke, may 8 years na yata ako, 7 years. So, bali nitong mga nakaraang buwan, share ko lang sa inyo po yung mga nararamdaman ko, naranasan ko. Buong akala ko kahit paano na-overcome ko na yung mga ganun, pero grabe po yung sa akin kasi binabasa ako sa mga siyempre po ako sa mga yung mga stroke na group, mga stroke community. Lagi po ako nagtitingin-tingin doon, babasa-basa ng mga post ng mga kapwa natin stroke survivor. May nabasa ako doon na sinasabi nila na malamig na naman ang panahon, tapos parang lalo daw nagiging steep yung affected side nila. So parang ngayon ko lang napansin na parang nangyayari sa akin yung ganun, yung malamig, pero yung sa akin po hindi siya basta steep yung masakit. Bukod sa siya, yung kamay ko okay naman siya, hindi naman siya naninigas, pero masakit po yung pakaramdam, kirot ng kirot, lalo sa may bandang sa may siko. Bali ang ko lang po, yung paa ko, yun talaga yung nag-i-steep. Yung hinlalaki ko, mga ganon. Nagpapatong sila na ganon, nung katabi niyan, paa, nagaganon. Sakit, kaya pagka sobrang pagod na ako, ganon yung nangyayari sa daliri ko sa paa. Nangyayari, sumasakit talo yung paa ko. Akala ko minsan, akala ko nga po meron akong gout, pero hindi naman siya gout dahil pala siya dun sa daliri ko. Kasi pag piniga ko yung daliri ko, nandun yung pain, kasi nga nakapatong siya dun sa ko, sa hinlalaki. So ayun nga po, kumikirot yung affected side ko, especially sa arms, tapos sa binti. Alam niyo po yung pain at kirot na yung pipigain mo na lang yung binti mo saka yung braso mo, kasi kumbaga parang yung hindi siya komportable sa pakaramdam. Pero yung ginagawa ko po, binabaliwala ko lang, tapos nagpapakulo ko ng tubig. Yun yung pinanliligo ko, tapos pagkatapos ko maligo, nawawala naman po siya. So kayo po ba, ano po bang mga nararamdaman nyo kapag gantong maulan at malamig ang panahon? Baka po pwede share nyo naman sa akin para alam ko din yung mga experiences nyo. So doon nga po pala sa nagtatanong sa akin tungkol ano na daw bang balita kay Boy Stroke. Ang pagkakatanda ko, last year yata yun, nag-message siya sa akin, nag-chat siya sa akin sa Facebook. Tatanong siya sa akin kasi sabi niya nga, mayroon dahil nga ako nagmanas yung, parang naranasan ko doon ba yung ganun. Kasi nangyari sa kanya, nagmanas yung paa niya din. Nawawala, tapos bumabalik. Sabi ko ganun din yung sa akin noon. Kaso naman yung sa akin noon, nagkaroon ako ng problema sa kidney. Although na nag-okay na po, itong mga nakaraan, parang kasi may ini-invite ako ng mga dati kong classmate ng mga reunion, mga gathering, uma-attend ako. Pero pag uwi ko, manas yung pa ako. Hindi ko naman naisip na baka may problema ulit ako sa kidney. Bali ang naisip ko, since matagal kami nakaupo doon, tas kwentuhan, so palagay po natin darating ako doon sa gathering, tapos doon sa get together namin mga magkakaklase ng mga 3 to 4 PM, tapos abutin kami ng mga 12 midnight ganun. Parang ko na, dahil hindi ako gaanong gumagalaw, kaya nagmamanas. Kaya yung sinabi ko kay kay Boy Stroke, senpai, kung nanonood ka, kamusta ka? Gawa ka naman ng vlog mo, na-miss ka na rin ng mga viewer natin, ng mga kapatid nating stroke survivor. So, kasi siya, na-alarma na rin si Boy Stroke, nga ng nawawala daw, tapos babalik ulit kinabukasan. Ngayon, biglang, ang huling nung in-update ko siya, nagtanong ako sa kanya kung kamusta na siya. Sabi niya okay naman na daw. Pero nung nag-check ako ng mga videos niya, parang hindi na rin yata siya nag-upload. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Senpai Tanoshi, kay Boy Stroke. Pwedeng baka may trabaho na siya o ano pa man. Ang huling balita ko, umuwi pa nga siya dito sa Pilipinas So, ayun po. So, payo ko po sa inyo mga ka-stroke, kapag nakakaranas kayo ng ng pagkirot ng affected side nyo o paninigas, especially pagka
maulan ng ma malamig ang panahon, magpakulo po tayo ng mainit na tubig. Tapos yun yung ipanligo natin. Nakakatulong po siya na mabawasan yung pagkirot. So, huwag din natin kalimutan yung maintenance, mahalaga po yan. So, yun po, gusto ko nga po sanang kayong batiin ng gusto ko pong magpasalamat sa mga walang sawa niyong suporta sa ating channel, sa panonood nyo. Ang layunin po talaga ng vlog ko mula pa nung nag-start ako, sabi ko kasi parang bakit hindi ko i-share yung mga karanasan ko, since unti-unti ko napapansin yung mga progress ko, yung mga nangyayari sa akin. Ang tanging layunin ko lang po ay makatulong sa mga kapwa nating stroke survivor, lalo yung mga bago pa lang. Wala po akong ibang hangat kundi makatulong at makapag-advise, hindi man financially, pero well, at least kahit paano makapagbigay ako ng tips na based po sa karanasan ko. Hindi po ako doctor of physical therapist. Ako po ay ay stroke survivor din gaya nyo. Ako po ay 8 years ng stroke survivor at ang stroke ko po ay hemorrhagic stroke. Bali left side po ang affected ko kasi po pumutok ang ugat dito sa kanan ko, sa ibabaw ng ugat. Kaya ang tinamaan sa akin itong kaliwa. So yun po mga kastroke, hanggang sa susunod ko ulit na video. Mag-ingat po kayo palagi at God bless you all po. Bye bye. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.